Sinasabi nilang ang musika ay isang lengguwaheng naiintindihan ng kahit na sino, kahit ano pa ang salita mo. Kahit sa ang panig ng mundo ka pa nang galing, ay madarama mo ang emosyon at mensahe ng bawat awitin, kahit na hindi mo maintindihan ang mga salita nito. Para itong pag-ibig, isang damdaming nagbubuklod sa kahit na sino sa mundo. Kapag nadama mo ito sa puso mo, ay naiintindihan mo agad ito ng buong buo. Na pag-iisa nito ang dalawang tao, pamilya o kahit magkaaway na mga bansa. Sabi nga sa kanta, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Kung ganun lang ang ating katotohanan, wala nang giyera at kahirapan at kaligayahan na lang ang mangingibabaw. Magandang araw mga kabarangay, nagbabalik po muli ang inyong si Papa Dudot at kayo po'y malugod kong tinatanggap sa ating programa. Ang ating pong episode sa araw na ito ay pinaghalo ang dalawang universal language nating matatawag, ang pag-ibig at musika. Mistulang mapupunta tayo sa masalimuot na mundo ng mga singing contest hanggang tinutukla sa mga pangyayari sa buhay ng ating letter sender. Kaya sigurado po akong magugustuhan ninyo ang ating kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, musika. Sa musika umiikot at patuloy na umiikot ang buhay ko. Kung wala ito ay hindi ko maiisip kung papaano ang magiging takbo ng buhay ko. Masasabi kong isang malaking piyesa ang buhay ko. Puno ng mga notang mataas at mababa, lalakas at hihina. Isang awitin na puno ng kwento at emosyon sa bawat paghimig. Parang kanta, hindi rin laging masaya ang buhay ko. May mga pagsubok na pinagdadaanan pero sa kalaunan ay nalalampasan din. Magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudot at mga kabarangay. Karangalan ko pong magpadala ng liham sa inyong programa at mas maliligayahan po ako kung mapili ninyong ibahagi ang sulat ko. Kung maaari lang po ay itago niyo po ako sa pangalang Grace. Ayoko po kasi naisipin ng iba na ginagamit ko ang programa ninyo para sumikat ako. Gusto ko lang talagang ibahagi ang aking kwento sa ating mga kabarangay at yun lang ang pakay ko sa pagsulat sa inyo. Ipinanganak po ko sa isang pamilya na mga mang-aawit. Magmula sa lolo sa tuhod ay may talento na sa pagkanta. Kaya hindi katakataka na ang mama ko ay nabiyayaan din ng magandang boses. Nagkakilala sila ni Papa ko sa isang choir sa simbahan. Doon na nabuo ang maganda nilang pagsasama at kami ng dalawa ko pang kapatid. Si Jordan at Carla ang mga naging bunga pa ng kanilang pagmamahalan. Sa murang edad ay namulat kami sa isang tahanang puno ng musika. Si Kuya Jordan ay pinag-aral ng pagtugtog ng piano. 4 years old pa lamang noon ay marunong na siyang tumipa ng mga kantang paborito ni Mama, yung mga Barbara Streisand, Carole King at Patti Austin. Naalala ko pang mga kantang yon na siyang gumigising sa akin sa umaga. Na-enjoy naman ni Kuya Jordan ang pagtugtog niya ng piano kaya hindi naging mahirap sa kanya ang araw-araw na pag-iensayo. Kahit pa sobrang istrikto ang music teacher niya na si Miss Mabel ay hindi siya natakot dito. Matanda na siya, mga 60 years old na at kulukulubot na ang mukha niya. Nakasalaming makapalang lente at laging nakasimangot. Makita ko nga lang ang mukha nun ay nagmamadali na akong lumayo sa kanya. Kaya naman kapag oras na ng lessons ni Kuya ay nasa labas ako. Naglalaro habang narinig ko ang mga nota mula sa bintana. Kaya siguro nakabisado ko na ang mga kanta dahil sa palagi ko yung napapakinggan. Yun ang musikang unang naging alaala ng aking pagkabata. Si Ate Carla naman ay nahilig na tumugtog ng gitara. Wala siyang formal na edukasyon sa instrumentong yon pero nagustuhan niya ito noong iniwanan ng isa kong tiyuhin ng gitara niya sa bahay namin. Inaral niyang tugtugin ito nang mag-isa sa pamagitan ng mga song hits. Naging libangan niya ito at kahit na sa school ay nagagamit niya sa mga program ang talento niya sa pagtugtog. Inipon niya rin ang baon niya para makabili ng iba pang mga libro tungkol sa pagtugtog ng gitara hanggang sa gumaling siya ng husto.
Nahasa din niya ang pagkanta niya dahil sa sinasabihan niya sa pag-awit ang pagdugtog. Madalas noong narinig ko siya sa kwarto niya na tumutugtog na mga awitin mula sa Bread na paborito niyang grupo. Tuwang-tuwa sina mama at papa sa talento ng mga kapatid ko sa musika. Nakikita nilang nagmana sa kanilang mga anak, kaya proud na proud sila kay kuya at ate. Maliit pa kasi ako noon kaya hindi ko pa ipinapamalas ang kaya kong gawin. Pero sa isang reunion, doon nila nakita ang aking talento. Sa angka namin ay madalas pang nagre-reunion at nakasanayan na ang pagpapakita ng talento ng mga anak mula sa mga pamilya. Parang talent showcase, ika nga, para pampasaya lang. Yung iba kong pinsan, nag-declamation, may tumula at may sumayaw. Alam naman nila na pagdating sa musika, ang pamilya namin ang bida kaya walang nangahas na kumanta o tumugtog ng instrumento. Kaya noong sina kuya at ate na mag-present ay palakpakan ng lahat dahil sigurado silang maganda ang magiging pagtatanghal. Ako naman ay kasama na sa presentation kahit na saling pusa lamang ako. 8 years old pa lang ako noon kaya tingin nila ay wala akong kaya pang ipamalas. Pero nang sinabayan ko na si Ate Carla sa pagkanta ng I'll Be There ng Jackson 5 ay nagulat ang lahat. First time na narinig ng mga magulang ko na kumanta ko at natuwa sila sa aking ipinamalas. Namangha lahat ng mga kamag-anak namin sa boses ko kasi kahit daw bata pa lang ako ay halatang may talento na. Promising, ika nga. I-develop nyo ang boses ni Grace ha, baka maging magaling na singer yan balang araw. Sabi ng iba kong mga relatives sa mga magulang ko. Ay oo naman, kami pa mismo ang magtitrain dyan. Ako naman bilang bata ay natuwa lang sa atensyon at palakpakan ng mga tao. Yun ang unang pagkakataon na umawit ako sa harap ng ibang tao at naramdaman kong kaya kong magpasaya gamit ang boses ko. Sa murang edad ay inumpisahan nila mama at papa na sanayin ako sa pagkanta. Kapag MWF ay tinuturuan ako ni mama na magbasa ng mga nota. Masasabi ko ngang nauna pa akong matutong magbasa ng piyesa kaysa sa mga libro. Medyo mahirap sa umpisa at katakot-takot na pagkabwisit ang binigay ko sa nanay ko pero nasanay din ako. Kapag Saturday naman ay pinapasok ako ni Papa sa drum na may lamang tubig hanggang sa leeg ko. Doon ako nagvo-vocalize. Sabi nga ni Papa, yun daw ang ginawang training sa kanya ng tatay niya noong bata pa siya. Ang aga pa naman naming nag-umpisa kaya medyo malamig ang tubig sa pakiramdam. Nanginginig-nginig pa ako noon habang kumakanta. Ibinibili ako ni mama ng multiplex na siyang pinagprapraktisan ko. Kaya nga noong minsang napaglaruan ko ang tape at nagkabuhol-buhol ang laman nito, napagalitan pa ako. Huwag ko daw sisirain yon dahil baka yon ang maging susi sa pagiging magaling kong singer. Minsan nga daw pinangarap niyang maging sikat na singer kaya laman siya ng mga amateur singing contest noong kabataan niya. Madalas daw siyang nananalo kaya kinakatakutan ng ibang mga sumasali. Gusto niyang sanang ipagpatuloy ko ang pagtupad ng kanyang pangarap. Pero ang nangyari ay na-inlove siya kay Papa at bumuo sila ng pamilya. Kaya hindi na naging prioridad ang pagkanta. Kaya pala nailipat ni Mama ang frustration niya sa akin dahil mahal na mahal niya ang singing. Ako daw ang magpapatuloy ng naiwan niyang pangarap, ang pag-asa niyang makamit ang kasikatan na matagal na niyang inaasam. Isang araw ay narinig ko si Mama na sumisigaw sa labas ng bahay. Eto na yun honey, halika. Nagmamadali namang lumabas si Papa para makita ang dahilan ng pagkataranta ni Mama. Honey, ano ba yung pinagsasabi mo? Tanong ni Papa kay Mama. Tignan mo tong flyer may singing contest sa Mayo. Isali natin si Grace. Nakasilip ako noon sa bintana at nakita kong excited na ang mga magulang ko. Walang pagsidla ng tuwa nila dahil sa unang pagkakataon, nakahanap sila ng contest kung saan ako isasabak. At dahil 9 years old pa lamang ako noon ay hindi man lang ako nakaramdam ng kaba o takot sa narinig kong isasali nila ako sa competition. Sa mga sumunod na araw ay walang tigil na halos ang pag-iinsayong ginawa namin dahil isang buwan na lang ang araw ng contest. Bukod sa pagkanta ay hinasa rin ako ni Mama sa aking pag-emote sa entablado.
Dapat daw ay makikita sa mukha ko ang emosyon habang kumakanta. Dahil hindi ko pa lubusang maintindihan ang mga lyrics ng mga kanta ay ginagaya ko na lamang ang mukha ni Mama kapag siya ang umaawit. Pinagmamasdan ko rin ang mga galaw niya. Paano niya hawakan ang mikropono, paano siya lumakad sa stage at kung paano siya tumingin sa mga manunood. Pag nagpa-practice ako ay hawak ko ang suklay na malaki ni ate na para kunwari ay mikropono. Kasing halaga daw ng performance level ang ganda ng boses. Dahil kailangang makuha ko ang atensyon ng mga audience, lalong-lalo na ang judges. Si Papa naman ang nagsilbing parang judge. Kapag kumakanta ako ay kritiko na rin siya. Pinupuna na nakukuba daw ako minsan kapag sinusubukan kong abutin ang mataas na nota, kaya lalo akong nahihirapan. Ang paghinga ko raw ay minsan ay mali kaya para akong kinakapos. Ang bawat salita daw ay dapat na maintindihan ng mga nakikinig sa akin. Para akong boksingerong naghahanda para sa isang laban. Katraining at kasparing ko ang aking mga magulang. Ang entablado ang aking ring at ang kalabang ko ay ang mga kapwa ko mga awit. Dito ko unang na-realize na hindi pala biro ang pagkanta. Kailangan ng matinding paghahanda para makamit ang tagumpay. 3 linggo bago ang kompetensya ay namili na kami ng gagawing pyesa para sa aking pagsali. May mga nakahandang multiplex si Mama at habang nagluluto siya ay sinalang ko muna ang isa sa mga cassette tape para mapakinggan at subukang sabayan. Nakasalampak ako sa sahig sa harap ng karaoke at nakapaligid ang mga makukulay na tape, pati na ang kopya ng mga lyrics. Nakakalimang tape na yata ako nang maisalang ko kay ang Whitney Houston song. Nagsimula ang kanta sa mahinang piano hanggang sa pagdating sa chorus ay umaalingaw-ngaw na ang napaka-powerful na boses ni Whitney Houston. Tumayo ako at sinubukan kong gayahin ang pagkanta niya at kahit na medyo mahirap ay naabot ko naman ang mataas na bahagi. Naisip ko pa ang mga muestra ni Mama kapag kumakanta at ginaya ko ito habang tumutugtog ang cassette tape at kumakanta ko. Mama, may kanta na ako para sa contest. Sigaw ko kay Mama sa kusina. Noong araw na yun ay napili kong ipanlaban sa unang contest ang kantang I Have Nothing. 1 linggo bago ang contest ay pinasukatan ako ni Mama sa mananahe. Gusto raw niya kasi na bongga ang isusuot ko para makita ng lahat na hindi ako basta-basta baguhan lang na pwedeng kayanin. Kailangan sa suot pa lang ay kabahan na ang lahat sa akin. Habang sinusukatan ako ng aling mananahe ay busy naman si Mama na tumitingin sa mga dala niyang magazine na parang katalog ng mga damit. Eto ang gusto ko para kay Grace. Nang silipin ko ang magazine ay may nakita akong gown na pink na may maraming bulaklak na dilaw at mga raffles pa. Para akong sinukahan ng pink sa damit na yon pero wala naman akong magagawa dahil yon ang gusto ni Mama. Ikaw ang magiging pinakamaganda sa contest na yan, sigurado ako. Proud na proud si Mama sa akin. Kaya naman inisip ko na hindi ko siya bibiguin at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maipanalo ang kauna-unahang kong singing contest. Hapon pa lang ay nasa may barangay hall na kami kung saan gaganapin ang contest. May nakatayo ng stage at nakalagay na. Isang malaki at makulay na sign ang nakalagay na Barangay Poblasyon Amateur Singing Contest ang nakita ko. May mga mangilan-ngilang bulaklak at halaman na dekorasyon. Abala ang mga tao sa mga paglalagay ng mga upuan sa harapan ng stage. At nakita ko rin ang mesang pagpupwestuhan ng mga judges. Medyo kinakabahan ako dahil mukhang maraming tao ang darating para manood pero nilibang ko na lamang ang sarili ko kasama ni Mama. Binilhan niya ako ng paborito kong cheese corn at cotton candy. Nang magabi na ay nakahanda na ang lahat. Nakatutok na ang mga makukulay na ilaw sa entablado at unti-unti nang napuno ang mga upuan. Sumilip ako mula sa likod nang makita ko ang maraming mga taong nag-aabang sa contest. Parang bumilis ang tibok ng puso ko, Papa Dudut. Pero sabi nga sa akin ni Mama, isipin mo na lang anak na mga kamatis sila para hindi ka kabahan. Inimagine kong kamatis ang bawat isang tao sa audience. Pati ang mga judges kaya natawa na lamang ako. Habang nag-uusap kami ay nagkaroon ng hudyat na mag-uumpisa na ang kompetisyon.
Hindi ko halos maintindihan ang mga sinabi ng MC dahil nakakonsentrate ako sa mga lyrics ng kanta ko. Pinaulit-ulit ko sa isipan ko ang mga salita para hindi ko makalimutan. Noong kumanta ang unang contestant ay tinawag ako ni Mama sa gilid para panoorin ang performance. Isang batang babae na halos kaedad ko ang aking nakita. Nakayelo siyang gown at may mga sequins na makintab. Mahaba ang buhok niya at makapal ang kanyang make-up. Sa itsura pa lang niya ay mukhang bihasa na siya sa mga ganitong contest. Halata kasi sa kilos at bitaw ng bawat linya na sanay siya sa pagkanta sa harap ng maraming tao. Parang walang daga sa dibdib kapag nakita mo siya. Medyo manipis ang boses niya pero abot ang mataas na nota na pinapalakpakan ng maraming audience. Nagustuhan nila ng husto ang pag-awit niya sa kanta ng Wind Beneath My Wings. Sumunod sa kanya si contestant number 2, si Norman Quinto. Isang lalaking mukhang mas matanda lang sa akin ng konti. Nakaputi siyang polo, kurbatang pula at itim na pantalon. Nakagel ang maitim at makapal niyang buhok. Medyo bilog ang mga mata niya, maliit ang ilong at manipis ang mga labi. At sa tindig niya sa stage ay cute na cute siyang tingnan. Panandalian kong nakalimutan ang kaba sa pagtatanghal habang pinapanood ko siyang kumakanta. Napakahusay niya at kahit bata pa ay napakalamig ng boses. Yan daw ang isa sa mga pinakamagaling sa amateur mare, sabi ng isang babae sa mama ko. Pinakyaw niyan lahat last year ang mga singing contest sa mga barangay doon sa kabilang lungsod. Talaga? Sabi ni mama. Nako, wala yan sa grades ko. Taob yan, maniwala ka. Pero kahit na sabihin ni mama yon ay hindi ko maiwasang kabahan dahil sa narinig ko. Itong si Norman Quinto na umawit ng Kastilyong Buhangin, ang isa sa mga pinakamahigpit ko palang makakalaban. Ang lakas ng palakpakan pagkatapos ng pag-awit ni Norman. Halatang nagustuhan siya ng mga tao. Kahit ako naman ay napapalakpak din sa galing ng boses niya. Hangang-hanga ako at parang walang ka-effort ang ginawa niyang performance. Nakakabilib talaga siya. Naisip kong mag-backout na lamang dahil ako lang ang baguhan sa competition. Pero alam ko namang hindi na pwedeng mangyari yon. Ando na kami at hindi ako hahayaan ni mama na basta-basta umatras. Bago pa man ako mapangunahan ng takot ay biglang nagsalita ang MC. Ladies and gentlemen, contestant number 3. Grace Alcoba. Hindi ako makagalaw kaya halos itulak na ako ni mama papunta ng stage. Ikaw na anak, galingan mo ha. Nang tumungtong na ako sa entablado ay halos wala akong makita dahil sa liwanag ng mga ilaw. Pero naaanigan ko si Papa, si Kuya Jordan at si Ate Carla na pumapalakpak para sa akin. Tila ba nanigas ako sa takot pero agad kong naisip ang payo ni mama sa akin. Kamatis lang silang lahat. Bulong ko sa aking sarili. Doon ay bigla naman pumasok ang mga unang nota ng aking piyesa. Ipinikit ko ang mga mata ko at inisip ko na lahat ng pag-iensayong ginawa namin ni na mama. Bawat salita, bawat galaw, inalala ko at ginaya. At noong dumating na ang pinaka-highlight ng kanta, ang pinakamataas na parte ay tinodo ko na at binigay ko na ang lahat. Palakpakan at hiyawan ng mga tao. Yan ang sumunod na nangyari. Nagbaw ako pagkatapos ng kanta at tumakbo para yakapin ang mama ko. Maseman ako sa palakpakan ng audience. Ang mas nagpasaya sa akin ay ang malaking ngiti sa mukha ng mama ko. Nasa entablado kaming 3 contestant nang nag-announce na ng winner sa contest. Doon ay parang lalabas na ang puso ko sa lakas at bilis ng pagtibok nito. Parang gusto ko nang maiyak sa sobrang kaba. Ayoko nang ganung pakiramdam. Third place goes to Raquel Barrios, sigaw ng MC. Akala ko talaga ay tatawagin noon ang pangalan ko pero himala ang lahat. Himala, si contestant number 1 ang tinawag na third placer. Ibig sabihin pala ay may chance akong manalo kahit konti lang. Kami na lang ni Norman ang natitira. Good luck. Kalmado niyang pagsasabi sa akin na para bang alam na niyang siya ang tatanghaling winner.
Hindi ko siya pinansin at tumingin na lamang ako sa mga ilaw sa harap. Second place goes to Grace Alcoba. Napatalon ako sa tuwa kahit na second place lamang ako at hindi grand winner. Si Mama din sa sobrang tuwa ay napapunta ng stage para yakapin ako at i-congratulate. Napakasaya ko habang kinakabit sa akin ang pulang ribbon na may nakalagay na second place. Parang itunuring ko na itong ginto na napakalaki ng halaga. Dahil ito ang una kong tagumpay sa singing contest. Hindi man ako nanalo ng first place ay naramdaman kong kaya ko palang humarap sa tao at ibahagi ang aking talento. Pero umpisa pa lang ang contest na yon nang mas matindi pa lang training para sa akin. Kahit nasabihing masaya ang mama at papa ko, sa naging resulta ng unang contest na sinalihan ko ay hindi pa rin sila talagang kontento. Alam daw nilang kaya ko pang higitan ang huli kong performance. Baka nagkulang lang sa practice at paghahanda kaya nagkaganon. Pero natalo nga ang laman ng singing contest na si Raquel, ibig sabihin ay kaya kong talunin yung si Norman. Kahit na naging busy ako sa pag-aaral ay hindi pa rin tumigil sila mama sa pagtitraining sa akin. 11 years old na ako noon at nasa grade 5, top 6 ako noon kaya pinag-igihan ko lalo para pumasok sa top 5. Pero hindi rin ako makatodo sa pag-aaral dahil pinapakonsentrate ako ng mga magulang ko sa pagkanta. Inunan pa nila ako ng voice coach na once a week ay pumupunta sa bahay para turuan ako ng mga tamang teknik sa pagkanta at paghinga. Hirap na hirap ako noon pero sinubukan ko pa rin gawin lahat ng aking makakaya. Dahil ayokong biguin ang mga magulang ko. Gusto kong patuloy silang maging proud sa akin. At lalo pang mas magiging proud kapag nagkamit ako ng mga tagumpay kagaya ng sa school at sa pagkanta. Noong sumunod na bakasyon ay nagkaroon ulit ng singing competition sa kabilang barangay. Nabuhay ulit ang pag-asang mananalo na ako sa pangalawang pagkakataon. Kaya sina mama at papa, pinilit akong sumali kahit na ang gusto ko ay sa summer na yon ay mag-summer class sa pagdodrawing. Siyempre, naisip ko na rin na sasaya sila kapag nanalo ako kaya pumayag naman akong sumali. Patayang ensayo na ang ginawa namin. Pumili agad kami ng pyesa kasi sabi ni mama baka yun daw ang dahilan ng pagkatalo ko. Kaya maaga pa lang ay pumili na kami agad ng aawitin ko. Anak, kailangan yung bonggang-bongga ha, yung maraming matataas na nota para bumilib silang lahat sa'yo. Tinignan ko ang mga listahan ng mga paborito kong kanta at agad na napili ko ang One Moment in Time. Babagay sa boses ko to sigurado. Kayang-kaya kong abutin ang mga matataas na parte at siguradong kakabugin ng ibang mga contestant. Hindi ko man alam noong panahon na yon na swak ang awitin sa akin dahil one moment in time talaga ang pagsali kong yon sa contest. Moment para ipakita ang galing ko. Moment para subukang talunin ang pinakamahigpit kong kalaban na si Norman. Mabilis na dumating ang araw ng competition. Parang mas kinabahan pa ako dito kaysa sa mga una kong pagsalang kasi mas bata ako noong first time ko. Mas conscious na ako sa mga gagawin ko at kinakabahan akong maulit ang mga pagkakamaling nagawa dati. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang lahat noon. Pero ngayon ay mas alam ko na ang expectation ng mga magulang ko. Kahit na hindi sabihin sa akin nila mama at papa na may pressure ay nararamdaman ko dahil sa tindi ng pagfo-focus nila sa akin para makapag-ensayo. Minsan nga ay nasisigawan pa ako at napapagalitan pero pinapaliwanag naman nila kung bakit nila ginagawa yon. Nais lang daw nilang patuloy akong gumaling at mahulma sa talentong ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Pagkatapos kong matalo doon sa una kong sinalihan ay alam kong inaasahan nilang mas gagalingan ko pa ang pagpe-perform para makuha ang premyo. Ang grand prize. Hindi naman ito tungkol sa premyo kundi sa karangalan na matanghal na winner. Mas malaki ang contest na sinalihan ko sa pagkakataong yon. Sponsored kasi ng isang brand ng gatas kaya mas may budget ang programa. Kung dati yung stage na parang mababaklas, ito ay mukhang mas matatag at matibay na. Marami mga lobo na nakapaligid at siksik ng bulaklak ang baba ng entablado. May mga banderitas na nakasabit sa ibabaw ng pagdadausan ng paligsahan at mga upuan para sa audience ay hindi madumi.
Mukhang seryosong labanan ito dahil nabalitaan nila mama at papa na 10 ang magiging contestant. Mas marami na akong kakalabanin. Mas maraming kaagaw sa posisyon ng grand winner. Naging mas seryoso ang competition. Hindi ito isang laro. Pero kahit na may kaba sa dibdib ay hindi ako nagpatalo dito. Hindi ako nagpatinag. Bukod sa magandang boses, confidence at lakas ng loob ang magiging armas ko dito sa laban na ito. At kahit bata pa ako ay parang nagmature ang isipan ko pagdating sa contest na ito. Itinuring kong napakalaking hamon ang pagpapanalo ng singing competition na yon. Isang pagkakataong patunayan sa lahat na kaya kong talunin ang kahit na sino, kahit na hindi pa ako gaanong sanay sa mga ganito. Hindi kagaya ng dati, hindi ko na pinapanood ang mga pagkatanghal ng ibang contestant. Nasa likod lamang kami ng stage nila mama habang inaayusan niya ako. Narinig ko ang iba't ibang mga boses ng mga makakalaban ko pero hindi na ako nag-concentrate sa kanila. Basta ang tanging mahalaga ay ang ako at ang aking kanta. Pero nang si Norma na ang kakanta ay pinili kong sumilip sa gilid ng entablado. Gusto kong makita ang gagawin ng pinakamahigpit kong kalaban para malaman ko kung paano siya hihigitan. Nang tawagin na si Norman ay kalmado siyang umakyat sa stage at kumaway-kaway sa audience. At nag-bow sa mga judge. Nang makapwesto na siya sa gitna ay pumikit siya at saka tumugtog ang -1 niya. Sabay ng pagkanta niya sa unang salita, ang pagdilat ng kanyang mga mata na punong-puno ng emosyon. Para ba siyang biglang sinapian ng spirito ni Frank Sinatra? Tinignan ko ang mga mukha ng judges at manghang-mangha sila sa talento ni Norman. Ang mga tao naman sa audience ay halos hindi na kumukurap sa pagkabihag nila sa kanya. Ibang klase ang talento ni Norman. Hindi lang boses ang meron siya kundi kakaibang karisma na nakukuha ang atensyon ng lahat. Nang kantahin ni Norman ang huling nota ng My Way, na siyang pagtatapos ng awitin ay tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Wala na. Si Norma na naman ang mananalo sa contest na ito. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa kahit na alam kong matatag ang naging piyesa ni Norman. Solid na solid ang pagkakakanta niya. Ang inisip ko na lang ay kailangan kong galingan para makapagpasaya ako ng lahat tulad ng pagpapasaya sa kanila ni Norman. Kung magawa ko yun ay para na rin akong nagwagi pa. At yun ang totoong tumakbo sa puso at isipan ko. Gusto ko na sana sa bawat pag-awit ay maibibigay ko ang best ko. Hindi ko to ginagawa para lang sa mga magulang ko at sa mga manonood sa akin kundi para na rin sa aking sarili. Gusto ko kasing pag-igihan ang bawat performance at mag-improve sa bawat contest. Manalo man o matalo, alam kong naibigay ko ang 100% ko. At yun mismo ang ibinigay ko sa kanta na yon. Higit pa nga sa 100%. Tinitingnan ko sa mga mata ng mga judges para maipadama sa kanila ang laman ng kanta. At pati ang mga audience ay para bang hinaharan ako sa bawat salita. Pati galaw ko ay nararamdaman kong mas naging natural at hindi pilit. Kaya naman nang bitawan ko ang huling lyrics ng I Will Be Free ay nakakabingyang sigawan at palakpakan ng mga manonood. Kahit na hindi pa ina-announce ang winner ay pakaramdam ko ay nagwagi na ako. Dumating na ang panahon ng pinakahihintay namin noong gabing iyon. Ang announcement ng winners. Bukod sa cash prize na 2,000 pesos at medalya ay may 1-year supply pa ng gatas na papremyo. Pero higit pa sa material na bagay ang gusto ko, ang karangalan na matawag na grand prize winner. Lahat ng mga contestant noon ay nasa stage na para mag-abang ng kanilang kapalaran. Nabanggit na ang nagwagi ng 4th place, 3rd place at 2nd. Pero hindi pa rin tinatawag ang pangalan ko, pati si Norman. Nako, mukhang wala pa yata akong pag-asa. Tiyak na si Norman na naman ang mananalo. Kaya wala na akong aasahan pa. Bago pa ako tuluyang malungkot ay nagsalita ng MC and the grand prize winners are… Sabay tambol ng drum. Grand prize winners. Nabibingin na yata ako, bakit may S? Siguro ay nagkamali lang si kuya sa pagsabi niya ng prize winners. Nabibingin na yata ako.
Baka nag-i-imagine lang ako. The grand prize winners are Grace Alcoba and Norman Quinto. Hindi ako nakagalaw sa kinakalagyan ko. Sinabit sa akin ang medalya ng isang nakakataas na tao mula sa sponsor. Ibinigay ang cash prize na sabi nila'y paghahatian daw namin ni Norman. Wala akong halos maintindihan sa nagaganap sa aking paligid sa sobrang shock ko. Si mama ko ay agad namang tumakbo sa stage para mag-congratulate at may yakap ako. Sa wakas ay nakuha ko na ang tagumpay na pinakamimithi ko. Nang magsiuwian na ang lahat ay may kumalabit sa akin at nagsabi ng "Congratulations!" Nilingon ko siya at nakita kong si Norman pala ang bumate. "Uy, congrats din ha, galing mo kanina sobra." Napangiti siya at sinabing, "Ikaw din naman eh. Nga pala, may choir kami sa San Jose Parish, baka gusto mong sumali. May meeting ngayong Sabado ng alas 4. Naghahanap daw kami ng bagong miyembro sa choir dahil may mga umalis." "O sige, subukan ko ha." "Salamat Norman, di ba?" tanong ko sa kanya. "O sige, see you Grace." Nakakatuwa na kahit magkalaban kami sa contest ay wala kaming samaan ng loob. Mukha pa nga kaming pwedeng maging magkaibigan dahil sa tingin ko ay mabait naman siya at friendly. Pero nang makita ng mama ko na kausap ko si Norman ay hinila niya ako palayo. "Huwag kang makikipag-usap dun anak ha, baka gusto lang niyang malaman kung saan ka susunod na sasali o papaano ka nagtitraining. Halika na, umuwi na tayo." Hindi na ako nagtangkang sumagot kay mama dahil alam ko namang walang kahihinatnan yon. Hindi ko na sinabi kung ano ang tingin ko kay Norman, na mukha namang mali ang iniisip niya. Normal lang sigurong maging mapaghinala si mama dahil sobrang sineryoso niya ang contest. Pero sa isip at damdamin ko ay alam kong walang bad feeling sa amin ni Norman. At gusto kong balang araw na maging magkaibigan kami. Napagpasyahan kong pumunta doon sa choir meeting para sumali dahil gusto ko pang mahasa ang aking pagkanta. Pumayag naman sina mama at papa dahil magandang ideya daw yon. Para matuto ako sa ibang mga kasama ko sa choir habang wala pang susunod na contest na sasalihan. Medyo kinakabahan at nahihiya akong pumasok sa parish meeting hall. Buti na lang at nakita ko si Norman at nilapitan niya ako. "Grace, halika, pasok ka." Pinakilala niya ako sa lahat ng mga choir members at ipinakita sa akin ang listahan ng mga kantang inaawit nila sa misa. Sa 4 p.m. Mass pala sila nagsiservice every Sunday at paminsan-minsan ay may iilan sa kanilang kumakanta sa Wednesday 6 p.m. Mass pero hindi daw required yon. Umpisa na agad ng practice at buti na lang at alam ko ang karamihan sa mga songs na kinakanta nila. Madali ko nasabayan ang grupo at tuwang-tuwa sila dahil fast learner daw ako. Sabi ko sa inyo, di ba? Magaling tong si Grace. Pagmamalaki naman ni Norman sa lahat. Nakakatuwa dahil first day ko pa lamang kasama siya ay naging komportable na agad ako. Na para bang matagal na kaming magkakilala. Tama nga ang kutob ko kay Norman. Isa siyang mabait na kaibigan. Linggo-linggo noong summer ay nagkikita kami ni Norman sa choir. Sa bawat pag-iensayo ay nakikita ko ang mga style niya sa pagkanta pero hindi ko intensyon na mag-observe para mahigitan ko siya. Tinitingnan ko lang kung paanong magaling siya sa pagkanta at sinusubukan ko ring makahanap ng sarili kong style na babagay sa akin. Siya na nga mismo ang nagturo ng mga breathing technique sa akin. Nakakatuwa talaga ang friendship namin ni Norman. Magkalaban sa singing competition, magkaibigan naman sa totoong buhay. Pero hindi ko sinabi kay mama at papa ang tungkol sa pagkakaibigan namin dahil sa takot kong maging tutol sila dito. Papa Dudot, masyado nilang kinakarir ang pagsali-sali ko sa mga contest at hindi biro sa kanila yon kaya sigurado akong hindi nila papaboran ang palagian kong pakikipag-usap kay Norman. Si Norman din naman ay hindi rin masabi sa bahay ang tungkol sa pakikipagkaibigan niya sa akin. Kagaya ng mga magulang ko ay mga singer din ang mga magulang ni Norman kaya siya nahilig sa pag-awit. Malaki din ang pressure sa kanya pero hindi niya ito iniinda dahil mahal na mahal niya ang pagkanta. Kung hindi raw ay malamang ay matagal na niya itong sinukuan. Sumaya ako dahil hindi lang pala ako nag-iisa. May kagaya ko rin pala. Pareho naming mahal ang musika.
Parehong ang mga magulang namin ang nagtulak sa amin. Masarap sa pakiramdam na naiintindihan ni Norman ang pinagdadaanan ko. Nakahanap ako ng tila ba isang soulmate sa aking buhay. Minsan pagkatapos ng choir practice ay niyaya ako ni Norman na mamasyal. Punta raw kami sa piyestahan doon sa kabilang barangay dahil may maliit na perya doon. Pumayag naman ako dahil nagpaalam ako kina mama at papa na medyo gagabihin ng uwi. Nakakatuwa dahil game na game si Norman. Una naming nilaro ang color game. Tawa lang kami ng tawa dahil malas yata kami. Wala kaming napanalunan na kahit na ano. May nadaanan kaming dart game na may premyong isang magandang manika. Kaya kinumbinsi ko si Norman na laruin yon. Baka mas may tsansa pang manalo kami kung siya ang sasali dahil hindi ako magaling sa ganon. 3 subok ang binigay sa amin. Sa unang subok ay sablay na sablay. Sa pangalawa halos bullseye na. At nagready naman si Norman sa kahuli-hulihang tira niya. Gusto niya raw kasi talagang maibigay sa akin ang manikang premyo. Sinundan namin ang tingin ng dart at dumiretso ito sa gitna. Bullseye. Panalo kami at mukhang naiinis sa amin yung nagpapatakbo ng laro dahil hindi niya naasahan na kami ay mananalo pala. Hagik-hikan lang kami ni Norman. Bumili kami ng cotton candy at sumakay sa Ferris wheel para makaupo at makapagpahinga. Habang nasa taas kami ay nagtanong sa akin si Norman. Anong ipapangalan natin sa manikang yan? Napaisip ako at tinignan ng doll. Nakapink itong damit na may drawing na bear na kumakanta. Alam ko na, Melody na lang. Total pareho naman tayong kumakanta. Sige, magandang ideya yan. Hello Melody! Kinausap ni Norman na parang totoong bata ang manika. Napakasaya po namin noong gabing iyon, Papa Dudut. Sa sandaling magkasama kami ay nakalimutan namin ang mundo ng mga singing contest. Tanging kami lang, ako at si Norman, at sa amin umikot ang lahat. Noong mga sumunod na araw ay lalo pang gumanda ang friendship namin ni Norman. Bukod sa practice ay nakikita kami sa mga parke kapag may oras. Doon ay dinadala niya ang kanyang gitara at mga song hits. Bukod sa talent na pagkanta ay marunong din siyang tumugtog ng gitara. Ako din naman ay nagdadala ng mga songbook ko para mas marami kaming pagpilian. Maghapon na kaming titingin ng mga kanta niyan, aawit at magkwekwentuhan. Tinuturuan rin niya ako ang mag-second voice para daw mas mahasa ako sa aking talento. Minsan ay may mga kasamahan kami na sa choir na sumasali sa amin pero mas madalas na kami lang dalawa ni Norman ang magkasama at magkabanding. Minsan isang hapon ay dumating si Norman na excited na excited. May bagong kanta kong ipaparinig sa iyo, Grace. Grabe ito, ang bago kong paborito. Binuklat niya ang song hits at kinanta niya ang awiting More Than Words. Nabighani ako sa simpleng pag-awit ni Norman. Tanging gitara at boses niya lang ang narinig ko. Pero damang-dama ko ang ganda ng kanta. Pagkatapos niyang kumanta ay pinalakpakan ko siya na para bang ako ang #1 fan niya. Nagustuhan mo ba? Sabi niya sa akin. Oo naman. Ang ganda kaya nung kanta. More Than Words. Yun kami ni Norman. Higit pa sa salita ang makakapagpalarawan sa friendship na namamagitan sa amin. Pagkatapos ng hapong yon ay hindi na umalis sa isipan ko si Norman. Kahit na pinilit kong matulog ay hindi ko magawa. Sinubukan ko nang magbasa at manood ng TV, makinig sa radyo pero wala pa rin. Hindi ko alam kung bakit ko kwene-question kung ano nga ba talaga ang relasyon namin sa isa't isa. Alam kong mahalaga siya sa akin. Isa siyang importanteng bahagi ng buhay ko. Masaya ako at nariyan siya para sa akin at ako naman ay hindi mawawala para sa kanya. Kung pag-ibig man na matatawag yon ay pag-ibig na nga ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi lang yata yon yung romantic na pag-ibig. Mukhang higit pa roon ang nasa puso ko. Mahal ko si Norman bilang kapatid, kaibigan, bilang siya. Naramdaman ko rin namang mahalaga ako sa kanya. Kung ano man ang kahihinatnan ng pagtitingin na naming ito, bahala na siguro, Papa Dudut.
Basta ang importante ay mas napapaligaya namin ang isa't isa sa bawat segundong magkasama kami. Isang araw pagkatapos ng choir practice ay kami na lang ang naiwan ni Norman sa meeting hall. Kami kasi ang nautusan na maglinis at magligpit. Kahit sa simpleng gawain na yon ay masaya kaming magkasama. Nagagawa naming magaan ang lahat. Naglaro kami ng guessing game kung saan kakantahin ng isa ang lyrics at huhulaan niya ang title. Mabilis na lumipas ang oras sa katuwaan namin yon, kaya naman nagutom kami at nagpasya ni Norma na bumili ng sandwich sa labas. Pagkabalik niya ay galit-galit muna kami dahil sa gutom. Para kang halimaw kung makalamon, biro niya sa akin. Tuloy pa rin ang biruan at kwentuhan hanggang sa natapos kaming kumain. Mga bandang 9:00 ng gabi kaya napagpasyahan naming umuwi na bago mapagalitan. Tumayo kami sa kinakaupuan namin at hinawakan ni Norman ang kamay ko. Magkahawak kaming naglakad papunta ng sakayan ng tricycle. Ngumiti lang siya sa akin at para bang natural lang ang pangyayaring yon. Hindi ako nakaramdam na kahit na maliit na kaba o pagkailang kay Norman. At nang pasakayin niya ako sa tricycle ay hinalikan niya ako sa pisngi. "Good night, Grace. Ingat ka ha." Sabi niya at tumalikod na siya para sumakay sa kabilang tricycle. Napakasaya ko po noon na lalong lumalalim ang namamagitan sa amin ni Norman. Pero hindi rin pala kami mabibigyan ng mas maraming panahon para mag-enjoy sa feeling ng isa't isa. Namamasyal kami sa may simbahan ni Norman isang araw pagkatapos ng practice namin sa choir. Nagbibiruan kami noon dahil pumiyok siya sa solo niya. Naghaharutan pa nga kami habang naglalakad papunta sa may sakayan ng tricycle. Ang siyasiya namin pero biglang naputol ang kasiyahan namin nang may makasalubong kami. Ang nanay ko na may dalang mga grocery at pupunta rin sa sakayan. Para ako naging estatwa na hindi makagalaw, hindi makapagsalita noon. Naramdaman ko ring nanlamig ang kamay ni Norman na hawak-hawak ko noong panahong iyon. Si mama naman ay nag-iba din ang mukha. Hindi ko pa nakitang ganun ang tingin niya sa akin at matatalim ang mata niya at namumutla ang balat. "Nay, tulungan ko na po kayo," sabi ko sa kanya sabay lapit. Pero hindi ako pinansin ni mama at naglakad siya palayo. Hindi ko na siya hinabol pa dahil alam kong wala ring silbi. Hindi niya rin ako kakausapin at mapapahiya lang ako sa harap ng maraming tao. "Wag na muna, Grace. Hayaan mo na muna ang mama mo," payo sa akin ni Norman. Binitawan ko ang kamay niya na parang mainit na bagay na nakakapasok. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ngayong alam na ni mama ang tungkol sa amin ni Norman. Bakit kasi masyado kaming naging relax sa isa't isa? Hindi na kami nag-iingat sa mga kilos namin dahil sa nasanay na kami na wala namang nakakabuking sa amin. Napakalaking problema yon ang hinaharap namin ni Norman. At kung papaano namin sosolusyonan yon ay hindi ko alam. Ayoko pa sanang umuwi noon dahil alam ko kung anong dadatnan ko sa bahay. Kinakabahan ako dahil never pa akong napapagalitan ng matindi ng parents ko. Walang kapantayang nerbiyos ko, Papa Dudut. Parang nangangatog ang tuhod ko habang naglalakad ako pauwi sa amin. Kasing lambot ng gelatin ang buto ko. Nagdadasal ako sa lahat ng santo na hindi ako paparusahan ng mga magulang ko dahil hindi ko alam kung ano ang pwede nilang gawin ngayong alam nilang nagtago ako ng sekreto sa kanila tungkol kay Norman. Naisip ko rin na paghihiwalayan nila kaming dalawa kaya lalo akong natakot. Ayoko mangyari sa amin yon ni Norman dahil naging bahagi na siya ng buhay ko kahit na hindi pa kami gaanong matagal na magkakilala. Sa ngayon ay siya ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Bukod sa pamilya ko, siya ang higit na nakakaintindi sa mga nararamdaman ko. Kapag sinabihan ako nila mama at papa na hindi ko na siya pwede pang makita, ay hindi ko alam ang gagawin ko. Pagpasok ko sa gate ay inaabangan ako ni ate. "Grace, kanina ka pang hinihintay nila mama at papa." Hindi ko na masyadong narinig pa ang iba pa niyang mga sinabi pagkatapos noon. Para akong robot at kusa na lang na gumalaw ang mga paa at binti ko papasok sa bahay. Wala namang saysay kung tatakbo ko palayo at iiwasan ko ang komprontasyon na yon.
Kailangan kong harapin ang lahat. Pagpasok ko sa bahay ay nakaupo na sina mama at papa sa may sala. Parehong tahimik at kahit na hindi pa sila nagsasalita ay alam ko na kung ano ang sasabihin nila sa akin. Magmula ngayon, Grace, hindi ka muna lalabas ng bahay. Pagka-uwi galing sa school, susunduin ka ng mama mo at dediretso ka ng umuwi. Mahigpit na bilin ni Papa. At hindi ka na makikipag-usap doon sa Norma na yon. Dagdag pa ni Mama. Gustuhin ko mang tumutol ay alam kong hindi magandang gawin iyon. Baka mapalala ko pa ang sitwasyon kapag nagsalita ako at nagprotesta. Napaiyak na lang ako at tumakbo papasok ng kwarto ko kung saan ako nagkulong at patuloy na lumuha. Hindi ako kumain ng hapunan noong gabing iyon. Kahit na kinakatok ako nila mama at papa ay hindi ako lumalabas. Gusto ko lang na ibuhos ang lahat ng sama ng loob ko sa pag-iyak. Bakit ba nila ako pinagbabawalan na makipagkaibigan kay Norman? Na hindi nga nila kilala yung tao. Na hindi nila alam ang ugali nito dahil hindi naging bukas sa kanilang isipan ang friendship namin. Kaaway, kalaban sa singing competition. Yan lang ang tingin nila sa kanya. Pero ako, kilala ko kung sino talaga si Norman. Mabait na tao at kaibigan siya. Bakit pa kasi naging magkalaban kami sa singing contest? Para namang nananadyang tadhana sa aming dalawa. Kung ito ang magiging kapalit ng pagsunod ko sa lahat ng gusto ng aking mga magulang, sana ay hindi ko na pala sila pinagbigyan. Mahal ko ang pagkanta, Papa Dudut. Pero hindi ko siya ganoon kamahal para maapektuhan kaming dalawa ni Norman. Kung ganito lang din ang kahinat na namin, ayoko nang umawit pa. Ayoko na. Kahit na hirap akong matulog ay nakaidlip ako sa kakaiyak. Walang laman ang tiyan ko, hapo sa emosyon. Pagod na ang mata ko kaya ako nakatulog. Ayoko na ngang gumising dahil pagmulat ko ay alam ko na kung ano ang haharapin ko bukas. Ang paghihigpit ng mga magulang ko at ang umpisa ng pagkawala ni Norman sa buhay ko. Medyo nahimbing na ako sa pagkakatulog nang biglang may kumatok sa bintana. Noong una, akala ko yung mga magulang ko ulit. Kumakatok sa pinto at pinipilit akong lumabas ng kwarto kaya hindi ko ito pinansin kaagad. Pero pagsilip ko sa bintana ay nandoon si Norman. Agad ko binuksan ang sliding window at pinapasok siya. Niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit at tinignan niyang namumugto kong mata nang mag-umpisa ulit akong umiyak. Tahan na, Grace, may naisip akong paraan para makapagsama tayo. Kung payag kang sumama sa akin, magtanan tayo. Walang kakurap-kurap ko siyang sinagot. Oo Norman, payag ako. Basta lang magkasama tayo. Hindi nagtagal si Norman sa kwarto. Pinag-usapan lang namin kung kailan kami aalis para makalayo sa mga pamilya namin. Mabilis kasing kumalat ang balita at alam na rin ng mga magulang ni Norman ang nangyari. Hindi man siya pinagbawalang makipagkita sa akin, binantaan naman siyang pahihintuin ang pag-aaral kung patuloy kaming magkikita. Namili daw siya, kaya siya napasugod sa akin at nag-alok ng pagtatanan. Napagkasunduan namin na pagdating ng madaling araw, aalis na kami. Alas 4 ay dadaan siya sa kwarto ko at sabay kaming aalis. Pupunta raw muna kami sa bahay ng kabarkada niya at doon mamamalagi pansamantala. Nasa Amerika daw ang mga magulang noon kaya't mag-isa lang siyang naninirahan doon. Agad akong nagbalot ng ilang mga damit at mga kaunting ipon ko mula sa aking baon. Kasama ang napanalunan kong dati sa singing contest, nilagay ko sa aking wallet. Habang nag-aayos ng mga gamit ay nakaramdam ako ng kaunting takot at kaba sa gagawin naming pagtatana ni Norman. Mga bata pa lang kami, 15 years old, mga walang kamuwang-muwang sa buhay. Paano kami mabubuhay? Paano ang magiging reaksyon ng pamilya namin pag nalaman nila? Ang tanging alam lang namin ay mahal namin ang isa't isa. At sa puso namin, sapat na yon. Para gawin namin ang lahat upang maipaglaban ang pagmamahala namin. Alas 4 in punto ay dumating si Norman dala ang isang backpack. Nakaabang na ako sa bintana alas 3 pa lang nang sobrang kaba na ang aking naramdaman. Hindi pa siya dumarating.
Kaya noong makita ko siyang papalapit ay nakahinga na ako ng maluwag. Tinupad ni Norman ang kasunduan namin at sa wakas ay makakalayo na kami. Magiging malaya na kaming sundin ang mga damdamin namin na walang huhusga sa aming dalawa. Sumakay kami ng bus papunta ng bahay ng kabarkada ni Norman. Medyo malayo-layo yon, 1 oras ang biyahe. Mabuti na rin ang ganon para hindi kami matunto ng mga pamilya namin. Habang papalayo kami sa aming barangay ay natatanaw kong nag-iiba ang tanawin sa labas. Naalala ko sina ate at kuya ko kung paano naging masaya kami nang dahil sa musika. Naalala ko ang mga panahong kumakanta kami, kung paano nabuklod kami ng mga awitin. Naalala ko rin ang mga magulang ko at ang mga mukha nila nung una nilang matuklasan na may talento ako sa pag-awit. Para bang nag-flashback sa amin ng iba't ibang pangyayari sa buhay. Pero wala nang atrasan to. Kagaya ng bus na umuusal ay kailangan ko na ring harapin ang kinabukasan ko na kasama si Norman. Habang natutulog siya ay pinagbasdan ko rin ang kanyang mukha. Para bang walang kaproble-problema, puno ng kapayapaan. Kahit papaano ay napanatag ang kalooban ko. Sumandal ako sa balikat ni Norman at pumikit din. Basta't magkasama kami, alam kong kakayanin namin ang lahat. Naging welcome naman kami sa bahay ng barkada ni Norman na si Edward. Pagdating namin doon ay nag-usap kami kaagad tungkol sa plano naming gawin sa mga susunod na araw. Naisip ni Norman na magtrabaho sa bakery na pagmamay-ari ng pamilya ni Edward. Saktong-sakto at kailangan daw nila ng mag-iikot ng pandesal sa madaling araw. Hindi man malaki ang kita ay tinanggap ni Norman ang trabaho. Maigi nang kahit papaano ay may kikitain siya. Ako naman ay inoffer ko sa kanya ang kaunting ipon pero tinanggihan niya. Itago mo muna yan. Susubukin kong suportahan ka. Gagawin ko ang lahat. Mahirap man ang naging buhay namin ay masaya naman kami sa piling ng isa't isa. Minsan napapaisip ako kung tama ba ang naging desisyon namin. Pero kapag nakikita ko si Norma na ay nawawala ang takot ko. Yun nga lang minsan ay naisip ko ang pamilya ko. Ang bahay namin, ang buhay namin na iniwan ko. Naho-homesick ako pero pilit ko yung nilabanan dahil kapag bumigay ako, alam kong uuwi ako at iiwan si Norman. Bagay na hindi ko rin kayang gawin. Ang malayo sa kanya. Noong sumunod na linggo ay napilit ko rin si Norman na payagan ako magtrabaho. Sabi ko, naiinip akong mapirmi sa bahay nang walang ginagawa. Doon din ako sa bakery nila Edward nakahanap ng trabaho bilang tendera. Hindi naman mahirap ang trabaho pero nakakapagod din. 12 oras ang trabaho pero hindi ko makuhang magreklamo dahil kailangan ko ang kapiranggot na kitang yon para sa amin ni Norman. Minsan nga, iniisip ni Norman na patigilin ako sa pagkatrabaho dahil nakikita niyang nahihirapan ako. Pero ako naman ang tumatanggi. Kaya ko to, sisiw lang to, ang trabaho ko sa bakery. Lagi kong pampalubag loob sa kanya. Pero ang hindi niya alam ay may iniinda akong sama sa pakiramdam. 2 araw na akong sinisinat pero hindi ko pinaalam kay Norman. Alam ko kasing hindi niya ako papapasukin sa trabaho kapag nalaman niya ito. Tsaka kaya ko naman. Wala lang sa akin ang konting sinat. Pumasok pa rin ako sa bakery kahit na medyo masama ang pakiramdam. Pero noong bandang 12:00 ng tanghali ay hindi ko na kinaya ang lagnat ko at sumakit na ang kasukasuan ko. Nang hipuin ako ng kasamahan ko ay nagulat siya. Grace, inaapoy ka ng lagnat. Tinawagan niya agad si Norman at agad naman niya akong sinundo. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko ay hindi ko alam kung nagdidiliryo ba ako o nakatulog lang. Kasi hindi ko na namalayang nasa ospital na ako. Pagkising ko ay nakita ko na lang si Norman sa tabi ko, nakatulog at malamang ay dahil sa sobrang pagod at pag-aalaga. Tinignan ko ang paligid ko at bigla kong naalala na tinakbo pala ako sa ospital. Sa isang private room pa ako nakakonfine kaya naisip ko kaagad kung paano namin babayaran ang lahat ng gastusin. Pero bago pa ako mamroblema ng husto ay bigla na lang ako ng hina at hinimatay. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na araw. Nagising na lang ako isang umaga at narinig kong nag-uusap ang mga magulang ko at ang doktor.
Nagawa na raw nilang salinan ako ng dugo at mukhang iigi daw ang aking kalagayan. Anong ginagawa ng mga magulang ko dito? At nasaan si Norman? Nang makita ng mga magulang ko na gising na ako ay agad nila akong nilapitan at niyakap. Salamat sa Diyos at okay ka na, Grace. Nag-alala kami ng husto sa iyo, sabi ni Mama. Pati si Papa na hindi ko pa nakitang umiyak ay napaluha din sa tuwa nang makita akong gising na. Si Norman po nasaan? Tanong ko sa kanila. Nagtinginan lang ang mga magulang ko sa isa't isa. Siya ang tumawag sa amin at nagsabi tungkol sa pagkakasakit mo. Pinauwi na siya sa kanila ng mga magulang niya, Grace. Kaalis lang niya kahapon. May nailabas si Papa na nakatiklop na papel at inabot yon sa akin. Hindi pa masyadong maproseso ng utak ko ang mga sinabing yon ni Papa pero kinuha ko ang papel na inabot niya. Binuksan ko ito at inumpisahang basahin. Dear Grace, sana nasa mabuti kang kalagayan sa pagbasa mo ng sulat ko. Labis akong nag-alala sa iyo nung malaman ko na nagka-dengue ka. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Gustuhin ko mang maghanap ng paraan para siguraduhin magiging ligtas ka. Kulang ang kapasidad ko para gawin yon. Kaya ako naisip na tawagin ang mga magulang mo para maibigay nila ang mga pangangailangan mo sa ospital. Yun lang ang tanging paraan para mailigtas ka. Hindi ko hahayaan na ang pride ko ang magpahamak sa iyo kaya hindi ko na ito inuna pa. Masyado kang mahalaga sa akin at hindi ko kakayanin na mawala ka. Nang malaman ng mga magulang ko ang nangyari, agad din nila akong pinuntahan para sunduin. Kaya malamang sa pagising mo, wala na ako sa tabi mo. Gusto ko sana na ako ang unang makita mo pagdilat ng mga mata mo pero hindi na yun mangyayari. Balak ni na Mama at Papa na dalhin ako sa Amerika kung saan andon ang lola ko. Para daw mas mag-concentrate ako sa pag-aaral. Makakatulong daw sa akin yon sa ating dalawa. Wala na rin akong lakas na lumaban pa dahil masyado pa tayong bata. Hindi pa natin sigurado ang magiging kapalaran natin at baka sa bandang huli, pagsisihan natin ang lahat. Minsan may mga labang kailangang isuko at isa ito sa mga labang yon. Hindi ibig sabihin noon na hindi kita mahal. Mahal kita kaya pinapakawalan na kita para makita mo kung anong meron sa buhay mo bukod sa akin. Kung dumating ang panahon na pagtagpuin tayo ng tadhana at ganun pa rin ang pagtitingin na natin sa isa't isa, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mag-ingat ka palagi. Kahit saan man ako mapunta, hindi ko makakalimutan ang babaeng nakilala ko minsan sa isang singing contest. Nakalaban ko pero sa bandang huli ay naging mahalaga sa akin. Mananatili ka sa puso ko. Love, Norman. 16 na taon na ang nakaraan magmula nang magkahiwalay kami ni Norman. Nawala na ako ng balita tungkol sa kanya at hindi ko na rin siya hinanap dahil ang huli niyang sinabi sa akin ay sa abroad na siya titira. Sa paglipas ng panahon ay nakahanap na rin ako ng lalaking magmamahal sa akin at minahal ko. May sarili na akong pamilya at mga anak. Maayos at mapayapa na ang buhay ko at ngayong kulubusang naiintindihan ang sinasabi sa akin noon ni Norman. Na kaya niya ako pinakawalan ay para makita ko kung anong meron sa buhay ko bukod sa kanya. Pero paminsan-minsan naiisip ko pa rin siya. Napapatanong ako sa aking sarili kung kumusta na siya at napapangiti ako kapag naaalala ko ang mga pinagsamahan namin noong mga mapupusok pa ang aming kabataan. Kung nasaan man siya ngayon, sana ay maganda na rin ang kanyang kapalaran. Hindi ko makakalimutan ang lalaking nakilala ko sa isang singing contest at naging mahalaga sa buhay ko. Ang inyong kabarangay, Grace. Nag-umpisa sa awitin, nauwi sa pagmamahalan. Isang pagmamahalang busilak at totoo. Yun nga lang mga bata pa sila noong mga panahong yon. Yan ang naging kwento ng kabarangay nating si Grace. Minsan hindi nagwawakas ng maligaya ang ilang kwento natin sa ating programa.
Pero ang mahalaga ay naging bahagi ng ating buhay ang mga taong nagbigay sa atin ng aral. We are like ships passing in the night. Sabi nga nila, ang mga tao sa buhay natin ay hindi naman minsan nagtatagal. Namamalagi lang sila para turuan tayo ng mga mahalagang leksyon. Kung papaano makikipagkaibigan, masaktan at tunay na magmahal. Maraming salamat Grace sa pagpapadala ng iyong liham.